Good morning! Another route, another vlogs. So ngayon guys, nandito tayo sa bahay. Today is Saturday dito sa Canada. So spring season na since nag-start nung March 21. Kaso nga lang guys, bumagsak na naman yung snow. So ganito yung klima dito sa sa Calgary. So meron tayong 4 seasons in one day. Like for example, this morning, nag-snow, and then in the afternoon magsisikat yung araw, tapos biglang uulan sa gabi, and then sa madaling araw magi-snow. So hindi mo talaga dito mo talaga ma-experience yung yung apat na season sa isang araw dito sa Calgary. Nag-iisa lang dito sa Calgary. So ngayon guys, samahan niyo ako since punong-puno na ng snow yung ating pathway. So kailangan nating i-shovel bago tayo pumasok sa trabaho. So may part-time ako ngayon guys, kaya may part-time ako at the same time meron din ako online schooling. So I think this is the last week para dun sa online schooling namin. So ngayon guys, ali kayo, samahan nyo ako ngayon guys. Yan, shovel lang tayo. Saglit lang to guys, kasi malit lang naman yung area namin. Isang diretso saka isang pag ganun, pahalang. So ali kayo, samahan nyo ako ngayon guys. Malamig kaya kailangan natin mag winter jacket. So paggising ko ganito na yung bumungad sa atin. Bumungad sa atin guys. So umano ng snow diyan. Ayun, puno na ng snow diyan. So umuulan pa rin ng snow, pero since makapal na yung ating pathway, anuhin na natin yan. Linisin na natin. So ayun guys, see? Snow. Ayan guys. May snow pa rin guys. Kaya dito tayo sa kabilang side. Snow. Ayan. See? Mahulog pa yung snow. Morning. Dinamin na natin doon guys, kasi yung kabila, pag nagano sila, nagsho-shovel sila, dinadami nila yung halfway nito.
Kaya every time na nag-shovel ako, dinadamay ko rin yung pathway nila doon. Saka dito sa kabila, madalang silang mag-shovel. Kaya every time na nag-shovel ako dito, dinadamay ko na din sila para, kasi kawawa naman yung mga naglalakad. Hanggang doon, dadamay natin doon. So ayun, ganito lang mag-shovel guys, kasi kahit malamig, grabe, springtime na, magsa-summer na, nag-snow pa. Diba guys? Akala ko tutubo na yung mga halaman namin dito, kasi may mga halaman kami dito. Diyan. Yan, paikot yan, may mga halaman dyan guys. Hanggang dun. Dito, yung tatlong yan, saka doon sa kabilang side, malalaking peonies yan, kulay pink, ganyan kalalaking peonies. Kaya makikita nyo guys, every year may halaman sila dito na tumutubo, kasi may tinatawag na perennial plants. Yung perennial plants guys, sila yung mga halaman na talagang pang winter season. Ayan, so yung mga perennial plants guys, pag springtime, nagtutubuan sila, kasi yung mga halaman na yun, especially yung mga tulips, mga peonies, may mga parang may bud, may mga laman. So parang sibuyas. So every time magi-springtime, tumutubo sila, sumisibol sila. And then siyempre kasagsagan ng summer, blooming sila. Pagdating na naman ng I think hanggang falls, blooming sila. Pero pagdating na ng winter, mawawala na sila, mamamatay na silang kusa. Hindi naman sila totaling mamamatay, kasi nandyan pa rin naman yung laman nila. So kung mayroon ka mga perennial plants dito na tinanim, every year meron ka pa ring halaman. Hindi katulad sa atin na kailangan mong maglagay uli ng ibang halaman. Pag namatay na siya, dito nawawala siya, pero bumabalik siya during springtime or summer season. So yun ang kagandahan ng perennial plants. So ayan, may mansanas tayo doon. Yan. Hopefully mamunga siya na ngayon na marami. Yan, may mansanas dyan. Dito marami kaming halaman dito, puro perennial, saka mga mayroong tulips, kung ano-ano. So ayun. Kita nyo guys, nahuhulog yung snow. Ayan. Ito sa bahay. Ayan. Nakita nyo guys, nahuhulog pa yung yung snow. Ayan. So ayan. Yung mga kapitbahay namin, may mga sasakyan, puro snow. See. Ito binenta to last year. 700,000 yata. Ganda ng loob daw niyan. Sinire-renovate. Dito guys, paglabas dito sa amin, snowy kasi ngayon, foggy kasi ngayon. Makikita mo dyan yung mga skyscraper dyan ng downtown. Malapit lang kami sa downtown. Kung may sasakyan ka, 7 minutes lang from here going to downtown. So napakalapit. So ang ganda ng parang white coated. Makikita nyo, see? Diba? Sa umpisa maganda ang snow.
lalo na sa mga hindi pa nakaka-experience ng snow. Pero pag matagal ka na nandito at na-experience mo every winter, wala na. Parang ayaw mo mag-snow kasi syempre mahirap maglakad, naka-boots ka, naka-winter jacket na makapal, fluffy, at the same time balot na balot ka. Ay, para ma-secured yung ano mo, yung body temperature mo kasi nga sobrang lamig. So yun ang ano mahirap pag winter season. Pero pag nasanay ka naman na, katulad ko guys, kahit hindi pa ganun kahaba yung panahon kong nag-stay sa Canada, parang sanay na ako. Ayan. So kung umabot man ng -40, ay that's it, parang okay na lang sa akin. Pero still magdadamit ka ng makapal syempre. Ayan. So dito sa kapitbahay namin guys, may maganda silang garden. Ayan, may maganda silang garden dito. Every summer ito yung tinitignan ko. So makikita nyo soon. Ayan, yung bahay na yan. Yan, yung ano na yan. Yan. Yan, marami silang ano dyan. Marami silang kung ano-ano mga halaman dyan. So ang gaganda ng mga halaman niya dyan. Makikita nyo summer season guys, pakita natin yan. Kung ano yung itsura ng garden niya. Ang dami yung halaman, as in iba-ibang klaseng halaman. So nakaka-enjoy maglakad dito minsan, papapicture ako dyan sa area na yan. Yan. So hopefully makita ulit natin yung may-ari dyan. Kausapin natin kung pwede natin i-vlog the whole time. Yan. Kahit yan lang simpleng ano lang guys, simpleng bagay na madadaanan mo during this coming summer season, magiging content na rin natin. Ayan. Since hindi man tayo masyadong naglalabas pa kasi nga, ayan, 7 days a week tayo nagtatrabaho, nag-aaral. So ano gagawin natin guys? Kung ano na makita natin yun lang for the meantime. Pero pag nakatapos na tayo, ayan. See guys. Ito bagong kabibili lang tong bahay na to, binenta to eh. Kung wala akong ano, may pera ako, bilhin ko sana yan eh. Ito ang gusto naming bahay guys. Ito sumunod. Ganda ng sumunod na bahay na to. Ang linis ng bahay niya. See, ganda, 'di ba? Simple lang pero malinis siya. Yan ang gusto namin, malinis ang itsura. Yan, yung bahay na to, ang ganda. Hindi sila masyadong mahilig sa halaman, pero tignan mo yung bahay niya, napakalinis yung bahay niya. Diba? Yan, mga matatanda nakatira dyan. And every time na dumadang kami dyan, nakadungaw sila doon, nag-hello sila. So buhay Canada. Canada life. Ayan. Ganito talaga kapal na ng snow niya. Ano pa naman siya? Ito yung masarap na ice crumbles pang halo-halo. Pino siya. Hindi siya yung parang buo-buo. Pino. Pinong-pino siya. Naglalabasan na yung mga rabbit biglang nag-snow na naman, nagtaguan na naman sila. Ayan. Ang dami kasi mga rabbit dito eh. I think makikita nyo guys, may makukontent tayo this coming summer. Baka next week siguro talagang full blast na siya ng summer. Maglalagay ako dito ng ano. Dito guys. Dito. May nabili akong swing, duyan na mayroon siyang cover. So gusto kong maglagay diyan ng swing. Pero parang gusto kong bumili pa ng isang hamak. Yung hamak, yung parang duyan. Pwede ko siyang isabit doon. Habang nandun yung asawa ko sa swing, nandun naman ako sa duyan. So titingin ako mamaya sa online kung meron ako mabibiling hamak. Ayan. So makikita nyo guys, ngayon guys diyan. Ayan, yung mga walang halaman pero pagdating ng summer guys, maganda ng halaman dyan guys. Ayan. Pag may time tayo, maghahalaman pa rin tayo guys. And try ko pa rin magtanim ng gulay dun sa likod. Marami kami dun sa likod na space. So, ayan. Dito, marami din kaming halaman dyan. Ayan. Pathway na yan, puro halaman yan. Ayan, sa likod namin, sa side. Ang mansanas naman natin, namunga siya. Ilang piraso lang. I think 15 pieces lang yung bunga ng mansanas. Ayan. Mansanas to eh. Yung puno na to. I think kailangan ko siyang i-trim siguro. Triman ko kaya to, no? I think manood ako mamaya ng mga videos kung paano mag-alaga ng halaman. Kailangan i-trim ko siguro to, guys. Kailangan siya siguro matrim para magkaroon siya ng additional na sanga. Baka mas marami siyang bunga. Ayun guys, meron na siyang bud do.
namumuo na yung ano niya, yung pagdadahunan niya. Ayan. So, hopefully guys, mamunga siya ng marami this time yung mansanas na yan. Ayan. So, ayun. Yun lang yung ating ano, may co-content ngayon guys. Ayan. So, siguro mamaya, paglabas natin ng bahay, going to dun sa clinic namin kasi may part-time ako mamaya ng 10 o'clock. So, tignan natin kung pwede tayo maglakad ng Greenway. Or kung sobrang lamig, I think magbabas na lang tayo, I guess. Yan, mahirap naman maglakad ng sobrang lamig. Pero yung ganitong klima, pag may pouring na ng rain, hindi siya ganun kalamig. Pero mas malamig siya pag nasa baba na yung snow and then nag-start na siyang ma-melt, yun ang mas malamig. Kaya kaya pag bumabagsak yung snow, gusto ko maglakad kasi nga, you know why? yan tumatama sa iyo yung snow, pero yung temperature hindi ganun kalamig, sobrang lamig. So masarap maglakad. Pero pag nandyan na sa baba yung snow at nag-start na siyang ma-melt, ay yun ang mahirap kasi sobrang lamig na yun guys. So, experience ko naman dito is negative. I think 2023, yung unang taon ko dito, naging negative 42. Grabe yun guys. Panggabi ako hanggang 10:30 ako. Pagdating ko sa train station sa 4th Street, dumating yung train ng after 10 minutes. Nag-antay ako ng 10 minutes doon. So talagang ngatog ako guys. Although full gear ako, kaso nga lang guys, sa sobrang lamig, talagang pumapasok pa rin yung lamig. So nung sumakay na kami ng train, after 2 to 3 stations, bumaba uli kami. Tapos sabi nung nag-announce ng train drivers na magpapalit daw kami ng bus. Lahat ng tao doon talagang as in talagang galit na galit sila. Yan, yung iba, alam mo na, napapamura na yung iba. Sa sobrang lamig ba naman, tapos papata-transferin ka pa doon sa isang train. Tapos after 10 minutes pa bago dumating uli yung panibagong train na kapalit. Ayan. So talagang as in, talaga doon ko na-experience yung sobrang lamig. Ayan. So although kaya pa naman siya, kaso nga lang guys, alam mo yung yung paa mo sa sobrang lamig. As in talagang nagnanab na siya or nagaano na siya guys, yung alam mo yung namamanhid na siya sa sobrang lamig. Yun yung ganun yung feeling. Tapos ang sakit sa kuko. Ayan, alam mo yung parang yung palad mo sobrang as in talagang naninigas na sa sobrang lamig. So yun yung experience ko nung unang taon ko dito. But ngayon okay na. Ayan. Nakasurvive na tayo. Parang yung naka-adapt na yung katawan natin guys sa klima. Sa climate dito sa Canada. Especially dito sa Calgary. Ayan. Isa sa mga malalamig na lugar dito sa Canada. Calgary, yan, Edmonton, ayan. Malalamig dyan. Port Moray, ayan, mga malalamig na lugar dyan. Ayan, may naglalakad doon, no? Si Kuya, ayun, naglalakad siya. Marami naglalakad kasi nga may mga bitbit silang mga aso. Yung nilalakad nila yung mga aso. Kasi itong area na to guys, Greenway yan. Pwede kang mag-jogging, pwede kang magbisikleta, pwede kang maglakad with your dog. Kaso nga lang, kung pet owner ka, kung dog owner ka, merong batas dito na kailangan mong pulutin yung kanyang pupu. So lahat naman naglalakad dito na may mga aso, may mga sari-sarili sila, mga plastic. So at the same time, along that greenway, may mga basurahan dyan ng mga pupu. So wala kang makikitang kalat dyan ng anything na mga plastic na may pupu. So and even wala kang makikitang mga pupu na nagkalat na mga aso. So siguro makakita ka minimal yung mga, for example, tumakbo yung aso mo, napabayaan mo tumakbo, tapos biglang pumupo doon, tapos nung pumunta ka doon, di mo makita kung asan yung pupo niya. So yun yung isa sa mga reasons kung bakit may mga pupo na makikita mo. Pero more or less wala kang makikita mga pupo kasi usually pag may mga aso sila na nilalakad lang nila, mayroon siyang may mga tali. Yan. Unless na lang yung may mga balls sila, tapos iniitcha nila yung balls, tapos yung aso hinahabol niya, hinahanap niya yung balls, tapos babalik niya ulit sa amo niya, then iitcha na naman ng amo niya. So ayun, may mga ganon. Ayan. Ayan. So ayun guys, maraming salamat sa panood ng ating pag-shovel. So I think last winter hindi talaga natin nagawa yung gawin natin yung mag-slay dito sa mga hill dito sa lugar namin. Marami kasi ditong pwedeng pag-slayhan kahit wala kang
Kahit wala kang sasakyan, para pumunta ka dun sa mga katulad ng Mount Norquays, may mga skian, ayan, may mga yung mga padaus-usan, ayan, pero may bayad. Pero dito, kahit wala kang ganun time o wala kang pera o wala kang means para pumunta doon, pero dito, marami dito sa amin. Ayan, meron kami dyang mga hill-hill dyan na pwede ka magpadaus-us. Ayan, so hindi natin nagawa yan kasi sobrang busy natin. So, ganun talaga guys. Ayan, priority mo natin ang trabaho. Priority natin kumita ng marami. Pag nakaipon natin, that's it. Enjoy our life. Ayan, so, again guys, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking vlog. And hopefully guys, don't forget to subscribe. Ayan, wag na kalimutang mag-subscribe sa aking channel guys. Ayan, para po maging updated kayo sa lahat ng mga nangyayari ng aking channel. So again, maraming salamat and see you next time. Bye-bye!